Tapos na nga ang bakasyon kaya balik Manila na naman kami. Dahil marami kaming dala kaya ayan nagrenta na lang ako ng sasakyan para hindi kami mahirapan magbus. Mas mura na rin ang renta dahil pwede ka na makapag-book ng Lala Ride dito sa amin. At ngayon may kasama na kami ni Ruru sa bahay dahil magre-review si ate sa Manila. At ayan yung baker namin ng cake na hihiyang umarap sa camera. Mas mabilis na rin kasi ang biyahe kapag nagre-renta ako ng sasakyan. Kung dati na 3 to 4 hours ang biyahe namin, minsan umaabot pa ng 5 hours kapag sobrang traffic, pero ngayon 2 hours kayang-kaya minsan na. Nga wala pang 2 hours nasa bahay na kami, lalo na kapag mabilis yung nasakyan namin. Sa bypass kasi ang daan nito tapos diretso na ng NLEX kaya wala naman itong traffic. At ayan, hindi pa kami masyadong nakakalayo, si Ruru nasusuka daw siya. Kaya ayan at huminto muna kami. Buti hindi siya nagsuka sa loob ng sasakyan, wala pa naman kaming dalang plastic at hindi rin naman ako nagdadala dahil hindi naman siya nagsusuka sa biyahe. May mga nakatayo na rin palang passport dito at parang magkakaroon pa yata ng Ayala Mall. Pagdating namin sa NLEX, sabi ko sa driver, wag na kaming mag-exit ng Balintawak at dumiretso na lang kami sa Manila Skyway para doon na kami sa SM Bikutan mag-exit. At yung bawat toll fee na babayaran ay hindi kasama sa renta ng sasakyan. 136 yung unang toll fee na binayaran ko. Dati kasi Balintawak lang nag-exit na kami para walang masyadong toll fee na babayaran. Pero ngayon kasi masama yung pakiramdam ni Ruru kaya nag-Skyway na rin kami. At buti na lang din nakatulog din agad si Ruru. Pero bago pa siya nakatulog, nagsuko pa rin siya. Pero buti na lang nakakuha kami ng plastic. So ayan, pangalawang toll fee na ito, ang binayaran ko dito is 129 pesos. At dito naman, sobrang lakas ng ulan. Akala ko nga hanggang Taguig na to, pero after naman ng ilang minutes na biyahe, wala namang ulan sa dinaanan namin. Dito na kami mag-exit sa Bikutan at dito rin lalabas sa may SM Bikutan. At sa pangatlong toll gate, 207 naman yung binayaran ko dito. At ayan, si Ruru tulog pa rin. Akala ko nga gigisingin ko lang to pag malapit na sa bahay. Usually ganun kasi siya, malapit na siya sa bahay kapag gigisingin ko. Malapit lang kami dito sa SM Bikutan. Ito yung mall na pinakamalapit sa amin. Pero ngayon meron ng Arca South at meron na dong mall kaya yun na yung pinakamalapit na mall sa amin. Pwede na nga rin lakarin yun kung sinisipag ka maglakad kasi malapit lang din naman sa amin. At ayan, after 2 hours nandito na kami sa bahay. Yung tatlo lang kami pero yung gamit namin hindi na kami makadala. After nga ng 2 buwang mahigit na bakasyon, ayan at pagbalik may pa-welcome back na sa akin. Pero okay lang, sure naman na mababa lang ito. At ayan, pagdating namin, naglinis muna kami at nagmap ng sahig kasi medyo maalikabok. At lalo dito sa balcony, sobrang dumi at napakaalikabok. Bago kasi kami umuwi, nagpaparenovate ng kabilang kwarto. Buti na lang, buhay pa itong oregano. Tinanim ko ito bago kami umuwi. Ito kasi yung pinapainom ko kay Ruru kapag nagkakaubo siya. At ayan, napansin ko, bakit basa dito sa ilalim paghila ko ng dryer, nakita ko mayroon palang pusa na nanganak dito. Ang cute ng mga anak niya, ang tataba, tapos 4 pa yung mga kuting. Gusto pa naman ni Ruru ng pusa kaya nung nakita niya, tuwan-tuwa siya. Ako naman ang iniisip ko ay kung paano namin ito aalagaan, ang dami niyang anak. Natakot yata yung pusa na baka hindi ko maalagaan ang mga anak niya kaya ang ginawa niya, tinakas pala niya ito. After namin kumain, papakainin ko sana yung inahing pusa pero pagbalik ko wala na pala dito. Napansin ko na umalis yung inahin pero hindi ko nakita na bitbit pala niya yung mga anak niya. At ayan, nilinisan ko na lang din kasi sobra talaga ang dumi. Yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow.